National na ang Supreme Court of Justice Office. Ano po magiging alam nyo nagiging Sila yung Bote Guzman. Kung sa kanilang protesta, yung mga Politikan! karapatan at kalayaan nila na magprotesta, katulad ng ginagawa natin ngayon. Subalit wag natin kakalimutan mga kababayan, ang protesta natin ginagawa ngayon ay pag-hindi ng hustisya at katarungan. Malinaw naman na Duterte ay lalo na sa halin ng ginagawa ay parang hindi tao ang turing niya sa kanyang mamamayan sa ilalim ng kanyang rehimen. Katunayan, isa sa biktima ng pamamaslang sa ilalim ni Duterte noong March 7, 2021, si Manny Asuncion na isang tagapagtanggol ng karapatang pangmamamayan. Kasunod nito yung pagkakaibig ng Dalmingel. At marami pang pagpaslang sa buong Pilipinas. At katunayan, nakakulong ngayon ang napakaraming pinagong political sa halin ng mga magkatawa. At katunayan dito, 22 na katao pa ang mga kumakaharap sa kaso. Bagamat pansamantala kaming nakakalaya, isa ako doon. Isa ako sa biktima ng Bloody Sunday Massacre sa ako ay illegal na inaresto, tinulong, sinampahan ng gawa ng kaso, illegal samantalang wala akong baril. Ang tangi ko lamang ang armas ay ang aking paninindigan, ang mikropono sa lansangan, at ang tanging armas ay ang maglingkod sa mga sa mga manggagawa na hanggang ngayon kumakaharap pa sa napakang sahod. Siyempre kaugnay nito, panawagan natin katarungan na siyang dati ay nasa dahig at nakakulong. Siyempre ang panawagan natin ay makonvict, tuluyan ng harapin, pagdusahan. Dahil ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs hanggang ngayon nagdudusa. Kami hanggang ngayon nagdurusa. Malungkot na nagdurusa. Hanggang ngayon, yung mga pinaslang wala pa kahit ni isa na nagkaroon ng hustisya at katarungan sa anay na sa regional Katagalugan. Ma'am, comment lang dun sa sinabi ni Senator Pamangkin na ideally dapat daw dito niligtis si PRRT. Well, ano niya yan eh? Opinion niya yan. Pero kahit anong depensa niya, ideally man yan. Pero parang sinasabi niya na dito pa rin nag-isig. Eh alam naman natin kung bakit nasa ICC. Dahil ang hustisya sa ating bansa ay sadyang napakahirap kampihin ng kulang ng hirap. Walang hustisya at katarungan tayo dito. Katunayan, kung DOJ, ang Supreme Court, ang Ombudsman, marami na kaming na-file na counter-charge doon sa mga na-dispute na kaso at napatunayan ng walang mga kasalanan ng political prisoner. Pero dinidismiss lang ito, hindi napaparusa. Ang tunay na may sala, lalo na yung mga pumatay at pinustang sa halay ng pamamayan. Huli na lang sa akin, ma'am, na comment on Vice President Sara Duterte's statement at tatakbo po siya. Threat po ba yun para sa inyo mga kagaya ninyo na yung biktima ng kanyang ama? Threat yun, hindi lang sa biktima, hindi lang sa mga unionista, aktivista, threat yun sa buong mamamayan. Sapagkat wala siyang silbi, hindi siya nagsilbi sa panahon na siya ay vice-presidente. Anong ginawa niya? Tinakasan niya ang pagkakataon na paliwanag sa confidential fund. Hindi niya sinasagot. Gugustuhin pa ba natin magpapangulo ng bansa tulad ni Sara Duterte na hindi nagsisilbi sa sambayan ng Pilipino? Kaya hindi lang ito threat sa amin, kundi threat ito sa buong sambayan ng Pilipino. Dahil ang kailangan natin pangulo ng bansa ay merong malasakit sa mamamayang Pilipino at ang interes ng mamamayang Pilipino ang kanyang susunod. Ma'am, pabanggit ang inyong pangalan din. Ako po si Max Camoral mula sa Free Hour Youth Network. Isa din po akong biktima ng Bloody Sunday Massacre doon sa Rio Katagalugan sa ilalim ng Rene Duterte. Pinatawan na mga